Yo, what's up mga Kaps? It's another SB19 Pablo featured video, no? So, bahagi pa rin to nung itong buwan natin na si Pablo yung feature natin dito sa channel. So, we all know naman, no, na si Pablo, si Sejun, no, halos hindi na nanalo sa mga bato-bato picks. And here is a collated video of Anrael, no, na Anrahel, no, si Kaps natin na Anrahel, na may mga bato-bato pick video si Pablo. And also, I put it here na yung Pablo being a leader and kuya, so kanyang grupo, and Pablo's top 10, 18 favorites of Athena Batangueña. So yun mga Kaps, hindi ko na to patatagalin, simulan na natin. Sir June versus Bato-Bato Pick. Ito guys, dance machine. Pinakamaganda rapper. Male rapper and composer. I'm gonna end this. Let's get ready to Hindi mo sinabi, sisirain mo pala, Kaps. Talo na agad. Bonk. Okay, kayo dalawa. Bato-bato pick. Bonk. 5, 6, 7, bato-bato. 5, 6, 7, 8, bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ano sa inyo? Bakit? Bakit? Bonk. Bato-bato pick. Okay. Patay, talo si Edwin. Patay, talo si Edwin. Oo, ako mamimili. Ang manalo, sabi ang manalo. Bakit talo ko lagi sa bato-bato? Bonk. Yan mo ha, kapag kayo naman na magpapahula. Ang ganito para itong game na to. Diba? Promise. Bonk. Ano naman ako? Alam niya na eh. Sige, bato-bato, pick try natin. Okay, 5. 6, 7, 8. Bato! Ito. Bato! Pick! Diba? Tama, to. Pick! Mataya! Binaga! Pinagalan! Paglagyan ng pagkan. Sige na nga, minsan ka lang malalo eh. Hindi na lang nakita yung bato-bato pick natin. Walang resibo na nanalo ako. Minsan na nga lang nanalo, hindi pa nakita. Kawawa si Jun. Sumitidad. Dodo sila. Ano kaya kung meron kay Sejun? Ba't di na nanalo ng bato-bato pick? Bonk. Pero babawi siya. Let's get ready to rumble. May rento pa. Bato-bato pick. Bonk. Kailangan nyo magbato-bato pick. Bato-bato pick. Ay, si Sejun! Give me na lang. Naguluhan kasi ako. Wait lang. Kasi ako ganun kas bakit lang. Dapat. SB19, you're always ready. Akala ko kasi ganito pero bato-bato pick lang sasabihin mo. Bato-bato pick. Pag ito, maiba taya. Ganon. Bonk.
Pili ko mananakot yung ano. Kasi ano eh. 5, 6, 7, 8. Bato, pick! Oh, wala. Talo ka niya. Hindi, Wala. Papel ka ba? Walang content. 5. Bato, pick! Oh! Bato, pick! Si Josh yung talo. Talo ako. Anong ano na ito? Wala lang. Pick. Ay, si ano pala? Si Ja. Championship. Ay, talo pala sila. In the history of SB19 and AD, Mananalo na. you will witness, you will witness the championship. Tingnan natin kung ano effective talaga yung simpa. 5, 6, 7, 8. Bato, pick! Buti ka lang! Buti ka lang! Lumaban ba siya? Parang binagalan niya. Hindi ko nakita eh. Oh, second chance ka. Tingnan natin kung ano talaga. Bato, pick! Oh, ito, last. Kasi, Yan na, last round. Bato, pick! for the person na namin sa Champion said yun. Inaano niya kasi sticker. Ayan, kinukutkot niya, gusto niya tanggalin. Ito pa rin. Sejun versus Jim. Okay. Parang system, araw-araw. Ako po, every morning po. Ay, hindi naman every. Pag may time lang po, bumibisita po ako sa gym para po mag-treadmill, magbuhat lang po ng konti. Ayun po. Ako rin po. Every morning, binibisita ko po siya, papanoorin ko siya. Tapos po, sasabihin niya po, tara kain. Tinry ko po mag-gym once. Tapos, 5 seconds pa lang po gusto ko na bumalik sa room. Nagayaya na po siya kumain. Ano yung sabi niya? Ano yung sabi niya? Sabi niya po, after niya po mag-treadmill ng 30 minutes, Ito. umupo siya sa gilid ng salamin. Sabi niya, hindi ko talaga nakikita sarili ko sa gym. Hindi talaga para sa akin to. Tara, kain! kami, nag-workout kami sa Tara, kain tayo. SB19 TikTok, yung It was at this moment that he knew he fucked up. Ano nanalo? Ay! Dahil talaga? O kay bilis namang maglaho Okay, ito yung dare. ng pag-ibig mo sinta. Hoy, kala ko Daib. Dave nga. Daib. Kasi yung Daib doon. Daim mo bang isang kisang mata? Kanina'y nariyan lamang ba't biglang Yun pala yun. nawala? Daim mo bang isang kisang mata? Asa yung Dynamite? Eh. I hope you've enjoyed that. Stream SB19's Na-stress si first Josh, album. na-stress. Get in the zone. Stay safe, stay hydrated, get 8 hours of sleep, and don't forget your skincare routine. Okay. Bye. Okay, next. Okay, Pablo being a I'm passing this mic to someone leader who to Kuya.
And Kuya to his members. Really did a lot for the group. Mm. Yun lang. Yun lang? Ganun lang siya. $18. I told Stel, specifically Stel's really good. Stel's really talented, but he has lots of doubts about himself, like about his choreography. So I told him that you're great. You don't need to compare yourself to others. You just be proud of who you are, and you can do it. Siguro si Pablo, siya yung parang nagsasabi sa akin na ano pag maging proud. For example, sa boses ko talaga kasi hindi ko talaga, I really hate my voice kasi sobrang lalim kasi hindi ako makaabot ng mga matataas na range. So siya yung nag-aanap sa akin na hindi mo kailangan ng mataas. Yung kailangan mo dyan skill, tapos yung paano mo execute or paano mo kantahin talaga, yung style na sarili mong style. So sobrang na-inspired ako na gano'n na yun nga, mas maging proud sa kung meron. Para sa totoo lang po, ang hidden main goal ng business ni Diyos Very good. So when Pagsigos era started and SB became in charge of almost everything. Because of the change, you can get the confidence to put in the slow voice of Josh. Yan sabi ko kay Ja. Di ba pwede ikaw muna? Gusto ang dangasin ang pagkakakanta nito sa office. Parang ano eh. Nakatingin lang ako sa kanya. Parang ang ganda ng boses. Alam ko nga, nakatingin ka sa akin kasi off yun ako eh. Saka gusto mo siya. Ay, Paolo, panood natin to last time, no? Grabe yung iyak din natin dito. When, no, andun yung ate niya sa yung kanyang, pinsan siguro yon yung kanyang kuya. Paalam ako. Hindi ko lang tama yung decision kung hindi ako nagganon ng shoes. I'm slippers. Pag-isa tayo. Kung nakakainis ako nung dito. Kasi parang lalong. Lalay siya. Ito po sa SB19. Isa po sila talaga sa matatawag ko na family ko na mahal ko talaga na parang I do anything for them. So, ako po, thankful ako na nandito ako sa SB19 kasi malaki pong pagbabago sa buhay ko, sa sarili ko. May gusto lang din pala ako sabihin kasi kanina habang nag-i-stream ako, may nasabi akong mali. Ano po? Na gusto i-share ko na lang din sa'yo, mag-usap tayo. Kasi kanina habang naglalaro ako, nasabi ko yung word na bading. Alam mo yun? Nanonood ka ba kanina? Nung tumakbo yung kalaban, mali yung nasabi ko ngayon, alam mo. Kasi, kasi nung mga bata kami, nung mga bata tayo, hindi tayo masyado nag-iisip sa mga ganyang bagay. Hindi natin iniisip yung mga, yung deeper things na about dun sa mga ganong salita. Pero, habang lumalaki tayo, dapat pagdating sa mga ganyan, mas nalalaman natin yung, mas nagmamature yung pag-iisip natin pagdating sa mga ganyang bagay at mas nagiging sensitive tayo. Kaya binawi ko agad nung naglaro kami, nung nasabi ko yung word na yon. Kasi wala naman akong something against dun sa mga LGBT lang, sa mga LGBT. Yung marami akong friends na ganyan. And I really love them kasi most of them talagang, yung parang, alam mo yun, parang tawag dito, yung life of the party, laging nagpapasaya sa inyo, parang gano'n. Tsaka believe ako sa mga taong yan kasi despite everything na parang yung society hindi sila na-accept, love nila yung sarili nila. Isa sa mga dapat na natututunan ng bawat tao, di ba? Parang ako kasi, marami akong doubt sa sarili ko, marami akong
Lagi kong hinihate yung sarili ko sa mga bagay-bagay. Sila, parang tanggap nila kung ano sila, yung mga ginagawa nila. Isa yun sa mga bagay na dapat nating matutunan. And I commend them for that because they're really strong. Na despite na sinasabi ng mga tao, ginagawa nila yung gusto nilang gawin sa buhay. For me, nilook up Yun po na lang sinabi talaga ni na Pablo. musician is And- si Paolo po. Leader. And I admire him, no, na magsalita sa mga ganong klase, no, at i-correct yung sarili niya. namin. Wow. Totoo po yan kasi ask him regarding sa lyrics and more than what I can understand dun sa lyrics, meron pa pong deeper meaning na ine-explain niya sa akin which is very parang amazing, ganun pala yun. So parang, and at the same time, sobrang galing niya po mag-direct ng music. The best advice that I had, maybe yung sinabi na lang sa akin ni Paolo before. Kasi, anong gusto mo? Ayaw niya kasi nang kino-compliment siya. Yun nga po yung sinabi niya before na wag kang matakot to show yourself. Parang express yourself. Pakita mo kung sino ka talaga and wag kang matakot na kahit magkamali ka. And sabi rin niya na parang wag kang mahiya kung hindi ka yung pinakamagaling. Kasi ano naman kung hindi ka yung pinakamagaling, at least kaya mong mag-provide, at least kaya mong magpakita na kung anong meron ka. Lagi ko rin ito sinasabi sa members na I want them to be proud of themselves. I want them to, step up, to be proud of what they do. Kasi if hindi mo mahal yung ginagawa mo, hindi mo mahal yung sarili mo, hindi magpo-project yung the best you. So ako, as much as possible, at palagi kong pinapaalala na sa mga grupo na maging proud kayo, gawin niyo lahat ng mga kaya niyo. Even though parang ironic kasi ako, mahilig kong idaw yung sarili ko. Parang lagi ako. Naglilip up siya ng iba pero yung sarili niya, Lagi di, ako parang yung gano'n. self-hate, parang gano'n. Parang feeling ko, parang hindi pa enough yung ginagawa ko. Pero ayun, parang gusto ko sana sa ibang tao ma-push sila na parang maging proud sila para naman malabas nila yung potential nila. Raise your own flag. Be proud and love yourself. Ang iniisip ko doon, gusto ko po kasi mag-shine lahat yung bawat members dun sa ability nila. So parang part mo, yung voice nila. Sa Josh, mag-ikaw sa kanya. Medyo live kasi yung boss ng mga kaibigan. So bakit ko sa kanya yung part na yung second verse nila. At ito po, parang ganun po yung nangyayari. So naman ko Iniisip mo na, when you were writing the song, iniisip mo na yung, oh, it would be nice for yung kasama mo, for everyone. Wow. Kasi po, grupo po kami, kahit po ako po yung sumusulat, dapat po i-set ko pa rin yung abilities ng lahat. Para pag nailabas po namin, maipapakita namin yung best na makakaya ng bawat. Total wala naman dito si Pablo, baka pwede namin sabihin yung sa side niya. Kasi kasi kami bilang ka-member niya, bilang siya yung leader namin at siya yung gumagawa ng music namin, nakikita namin kung paano siya nag-i-improve. Lagi namin sinasabi sa kanya, pero knowing Pablo, ayaw niya nang kino-compliment siya, ayaw niya nang sinasabi namin sa kanya yung mga magagandang bagay na nakikita namin sa kanya. Pero sa napansin namin, over the years talagang grabe yung naging improvement ni Paulo when it comes to songwriting talaga. Kung dati, ellipse na kami sa kanya kung paano siya magsulat, mas lalo na ngayon. Kumbaga, isang upuan lang niya, nakakagawa na kagad siya ng bars. Kahit sa lyrics sobrang lupit talaga ni Pablo. Kung napapanood mo to, alam ko namumula na yung tenga mo. Pero sobrang grabe rin yung talaga ni Pablo. Lalo na si Josh, sobrang vocal ni Josh when it comes to pagpuri talaga kay Pablo. Oo, ang galing mo, ang pogi mo. Pero ang galing mo talaga ni Pablo. Wala kaming masabi. Talagang dinededicate niya po talaga yung time niya para mag-improve at para sa grupo, hindi lang po para sa pansarili, pero lagi niya pong iniisip kami. Kaya thankful po tayo. Desenyo ng nagbuhat. Alright, so andito tayo sa last part ng video natin for today, no? So here's the Pablo's top 10, 18 favorites.
Thank you so much. Hello, 18! Ito na naman po si Atita Matangge nga ang inyong edisyonadang tita. Walang dalang chismis, kundi good vibes at nagmamantikang mukha kasi kagigising lang. May hat. Pwede nga. Ito na, resident tita na hindi pa rin tumigil sa fan-girling kahit nararayuman na. At today, sasamahan niyo ako sa isa. Ang ganda naman ni Ito Madam na ang Athena. Pablo's Ultimate Top 10. Hindi lang talento, kundi lahat ng moments na nagpatawa, nagpaluha at nagpatibok ng puso natin. From kaldag moves na talaga namang iniintay nyo. Ka namang Minutes mag-booking, to ante. heartfelt speeches. Ibibida natin lahat yan. Kaya humanda na kayo, itabi na ang mainit-init na kape at handa na tayo sumigaw ng Kung may isang bagay na lagi nating inaabangan kay Pablo ay bigay yun ng kanyang live performance. Hindi lang basta biret ang ginagawa niyan, yung ad-libs niya na parang secret weapon na walang warning. Bigla na lang nataas ang boses niyan, katulad nito. lalim na din po ni Pablo. Hindi ko na lang mamangkin at hindi respeto ni Pablo. Hindi ang high note, hindi ang rap, kundi yung malalim niyang dimple. Ay isang pinilaan ni Pablo, ang dinig niyo, laglag ang panga niyo. Ay, grabe talaga si Pablo. Ano? Oo. Hari ng ad-libs. Parang kulaglig na hindi mo mapagilan. Lagi may extra sigaw. Pero, in fairness, kahit wala sa lyrics, Isa yun, lagi isa pa sa rin yun swak. sa napapaganda. Kaya next time, Wala na kayo ng oxygen tank ha, mga pamangkin. Kasi sa high notes niya, hindi ang boses. Pati, kaluluwa natin. Number 9, Kaldag Moves. kapag si Pablo gumalaw sa stage, Yan. hindi lang simpleng sayaw ang ginagawa niyan. Para kang nasa Lindol Drill. Yung bawat hakbang niya, may sariling Richter scale. Kung may Phil Bop sa concert, automatic mag-a-announce ng Magnitude 7. Pablo, ay grabe. Talaga namang punong-punong hiya. Howard Buttercup! Naku naman, Pablo ay talaga naman lindol pag sumayaw. Bawat step, Magnitude 7 agad. Kaya pag may kaldag moment, automatic trending yan. Ay sus, Ginoo Pablo. Siyado namang ginalingan ng batang ari eh. Abay, hindi na pang dance floor yan eh. Pang demolition team na yun. Baka namang matanggal na ang kisame ng buong Araneta Pablo. Number 8, funny gestures. Ito maganda rin to. Isa yung certified mood booster. Kahit wala siyang sinasabi, yung mga funny gestures niya, already tell a whole story. At yung mga facial expressions niya, grabe. 1 second fierce, tapos the next second, parang need na ready na screenshot ng 18. Si Pablo, bukod sa pagiging leader, unexpected comedian din ng grupo. At aminin, lovable ang dating ni Pablo. Kasi kahit random o funny yung gestures niya, ang dating laging natural. Hindi pilit, parang gift of comedy na bonus sa lahat. Ayan si Pablo, gwapo na, talented pa, tapos may built-in funny bone pa. Jackpot talaga tayo, 18. But the rippers are Hindi ko kaya. Bakit mga banding? Ito ka man. Pablo's Passion. Bukod sa pagiging group leader, fashion leader din yan.
true kasi habang karamihan ng lalaki takot pa rin magsuot ng skirt, si Pablo hindi. Kaya kapag naka-skirt siya sa stage o pictorial, hindi mo iisipin na weird. Ang may iisip mo, grabe, ang astig. At syempre, iba ang confidence ni Pablo. Yung tipong kahit simpleng skirt lang, nagmumukhang high fashion bigla. Parang sinusuot niyan, hindi para mag-trend lang, kundi para ipakita na fashion has no gender. Eh aminin mo na Pablo ay talaga namang komportable kapag nakapalda na. Eh bakit nga naman magtitiis sa makapal na jeans kung pwede namang mahangina ng legs? Pero seryoso Pablo's fashion choices really challenge the norm. At the same time, pinapakita niya sa fans na wala namang masama sa pagiging experimental. Kung ano ang magpapasaya at komportable sa'yo, go lang! Number 6, hairstyle evolution. Alam nyo, Ayan. si Pablo, parang may sariling teleserye sa buhok niya. Lagi tayong may aabangan. Kapag mahaba ang buhok niya, grabe, parang leading man sa K-drama. Yung tipong kahit may bagyo, may sariling wind effect. Slow mo pa. Tapos, kapag nakaponi siya, naku, para siyang samurai na ready pagtanggol ng 18. Handsome pa rin, of course. Kapag short hair naman, biglang power up mode. Ang linis ng look, Mukhang CEO talaga. Kahit anong gupit, long, short, semi, undercut, bagay lahat kay Pablo yan. Anong sekreto? Hindi lang kasi yung hairstyle, kundi yung mukha. Kaya kasi ng kahit mukha ni barbero Pablo. pa ang magkamali, lalabas pa rin siyang gwapo. Totoo yan. In short, mga nini, Pablo is living proof na hindi haircut ang nagdadala sa kanya. Siya ang nagdadala sa haircut. Number 5, rap skills and high notes. Siyempre, hindi mawawala ang Pablo's rap and lyric combo. Para may sariling zipline ng boses niya. Kapag nagrarap si Pablo, may sariling drum line sa dibdib mo. Ramdam mo ang bawat salita, bawat paksak ng beat, tapos biglang lilipat si birit. Diyos ko po, akala mo elevator. Mula basement, diretso penthouse ng langit, walang hinto. Isigaw mo sa hangin, tumindigan magsilbing liwanag. Hindi lahat kaya yung ganang combo. Kasi aminin na natin yung iba, pang-rap lang o pambirit lang. Pero si Pablo, kaya na lahat. Multipurpose yan. At syempre, bawat rap at birit niya may kasamang emosyon. Hindi lang basta boses, may kwento, may puso. Kaya kahit minsan, feeling ko, napipigtas na yung baga ko sa taas ng nota, nakangiti pa rin tayo. Pablo, number 4, Pablo's Kahit leader siya ng SB19, kahit sobrang talented at successful na, nananatili pa rin siya mabait at mag-aalang sa lahat. Kaya hindi nakakapagtaka na ang dami rin nagmamahal sa kanya. Hindi lang dahil sa boses, hindi lang dahil magaling siyang mag-rap o bumirit, kundi dahil mabuti siyang tao. At syempre, bilang 18, proud na proud tayo. Ito yung nakakatouch. Kasi bihira na sa panahon ngayon ng artista na world class na. Pero marunong pa rin yumuko, numiti at makisama. Ito yung baby girl dun sa kabila during the Diddy concert. Tama ba? O, yung anniversary din nila. Yan yung bata sa Number 3, Pablo's Laugh.
At syempre, hindi natin pwedeng palagpasin ang tawa ni Pablo. Kasi the moment na marinig mo, automatic yan, mahahawa ka rin. Parang virus lang, ano? Parang... Hindi ko alam kung kalabaw to. Kaya naman, kung may award na Best Laughter, aba, hands down kay Pinuno. Tapos bonus pa yung pag tumawa yan, lumalabas yung dimples. Ay, nako. Tapos na ang laban, 18. Number 2, Ate Chona mode. Kasi meron akong tawag dito, reputation, ano ba, image sa mga supporters ko na sumutab. Kasi pag may mga vlog kami ng SB9, lagi nilang nakikita na sinusungitan. Ate Chona tawag sa'yo. Attitude daw ako. Lagi akong galit. Yun, so, Ay, hindi po ako mabait. Lagi pong ganun impression sa kanya kasi parang default niya po yung nakasimangot na face. At syempre, isa sa paborito ko, Ate Chona mode. Ito yung side niya na biglang lumalabas yung parang instant tita na ready kang sermonan anytime. Ang tawag doon? Nagagalit ka. Kasi gutom na ako. Ang haba-haba ako naglalakad. As in, lagi. 1. syempre, this is the last Bombastic. Stay lagot ka kay Ate Chona. Atin ka graduation. Grabe. Atay mo ba ako, nanay mo ba ako? Atin ng graduation. Promotor, ang gulo. Next time na lang. Pablo, kumain ka naman. Hindi pa nga, kulit mo naman eh. Kakasabi lang eh. Basta, kayo na bahala dyan. Laki na yun. Ano naman, oh? Bagsak. Ako, ba't ka bagsak? My God. Saan si Poncho? Nandun nga sa labas. Ulit eh. Huwag ka na ako mag-isip! Bas na na! Yes! Huwag ka na ako mag-isip! Gagalit agad eh. Saan ba ka manonood? FB or ano? Ikaw bahala. Laka-laka mo na eh. Kailan daw pupunta sa Chicago? Pagpunta na ba tayo sa Chicago? Pagpunta na tayo sa Chicago ah! Nagtatanong kailan daw pupunta na sa Chicago? Tapos na. Naantok na ako pa. Matulog ka na. My God. No? Pag-iyon pa lang. Magpapahaba ka ba ulit ng hair? Feeling ko hahaba talaga siya na kusa. Hindi ko na siya kailangan utusan. Ano na kayo? Hindi ko naman mabasa. Pero kahit nakasimangot o nagsusungit si Ate Chona, imbes na matakot tayo, natatawa pa tayo, di ba? Kasi sa totoo lang, ang cute niyan tingnan. Adorable na nga. Siniliham yung inanda namin eh. Pero kung gusto nang I want you, kayo na lang. May init ulo. Number 1, Our Leader's Heart. For me, everyone's bound to succeed. Siguro sa timing magkakatan. Timing kung kailan ka. Ito yung maganda yung sinabi niya dito. We also had a reaction video about this vlog niya. No, yung part 1 and part 2. Kung kailan mo makakapit ng goal. Pinakamahalaga lang talaga. Sumubok ka. Gawin mo yung best mo. At pag sinubukan mo na siya, gawin mo yung best mo. Ibigay mo yung lahat. Nang sa ganun, wala kang regrets. Wala kang magsisisihan. Wala kang unfinished business. Ano pa nga ba ang number 1? Our Leader's Heart. Alam mo, sa lahat ng talento ni Pablo, yung rap, spirit, fashion, pati yung Ate Chona mode, ang pinakatumatak sa atin ay yung puso niya bilang leader. Ito lang po sabihin or yung mensahe na gusto kong ibigay dito. We play in this world full of perspectives. Until you've seen the nooks and crannies and visited the corners and the sides, always choose to be kind. Enjoy the film. Salamat po. Yung mga salita ni Pablo, kahit simpleng mensahe lang, ramdam mo yung sincerity.
Kaya hindi nakakapagtaka kung ilang beses na tayong napaiyak sa mga speech na. Yung tipong may dalang tissue palagi kasi for sure, may iyakan session na naman. So, before we end this concert, gusto ko lang sabihin, paalalahanan kayo palagi na let's always be a blessing to each other. Kasi hindi natin alam kung sino yung nangangailangan ng suporta natin. Gawin natin lahat ng bagay with all of our heart kasi hindi natin alam kung sino yung maapektuhan ng buhay nung ginagawa natin. So, kung minsan napapaisip kayo kung hindi nyo alam yung purpose nyo, basta gawin nyo yung mahal nyo gawin nyo ng the best yung ginagawa nyo and hindi nyo alam baka meron ko lang naapektuhan. Kasi I feel like sa lahat ng battles natin in life, the hardest one to subdue is ourselves. Para kasi sa akin, parang ang pinakakalaban ko lang yung sarili ko. I always parang aim for the improvement of myself. Yung kung ano ako kahapon, yun lang lagi kong binibit. Hindi ako nakapagpaligsahan kahit kanino. Let's forget about everything and make peace with who we are. Kung mahal mo yung sarili mo, you're able to love other people. You're able to forgive, able to give, able to do the things you like and without worries. The flag symbolizes you as a person. To raise it is one thing, but to be able to swing it proudly, yun yung tunay na kapayapaan, tunay na pagmamahal sa sarili at sa lahat ng bagay na kasumbi. Tayo ang matawad. Kaya sa lahat na achievements nila, sa lahat ng kanta at performances, ang pinakamatibay na sandigan natin ay ang puso ng leader natin. At yun ay si Pablo, ang leader na may pusong totoo, pusong mapagmahal at pusong laging inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Not moving forward doesn't define your talent or your future. The best moments or the best growth, natatanggap natin yan or nararanasan natin yan kapag natatalo tayo. We learn. This has been SB19! Maraming salamat po! Thank you so much, no, Madam Athena Batangueña and Anrahel and 18, no, for this compilation videos of Pablo. So, yun, no, marami na naman tayong na natutunan kay Pablo and so yun mga kaps, no, sa mga hindi pa po nakakabili ng tickets for Fast Zone, no, kung meron po kayong extra pera para magbili ng tickets, magpunta, no, please no, puntahan po ninyo yung Fast Zone. Ako po personally, di ako sure kung makakapunta pa since out of the budget yung Fast Zone, no. Sabi ko nga po nung nakaraan kasi bibili po ako ng computer para mas maging maganda yung experience natin sa live at mga magiging contents pa natin, mga reaction videos pa natin. And so yun, maraming salamat po sa inyo lahat mga kaps for staying hanggang dito po sa dulo ng ating video. So sa mga bagong padpad naman po dito sa ating channel, ako po si Miggy Boy. No, kung gusto nyo po ng mga ganitong klase ng video, please subscribe and then i-like nyo na rin po itong video, mag-comment and i-share na rin po, no, para mas ma-recommend pa tayo ni YouTube. Yun, no, maraming salamat at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod nating video. Ingat po kayo palagi and God bless.